Marshall Peak, Kabanata 5929. Ang mahabang Spacetime River. Sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, na nakatago sa kailaliman ng misteryosong hindi kilalang lugar, mayroon talagang mahabang Spacetime River. Hindi makapaniwala si Yang Kai sa kanyang mga mata, halos iniisip kung may nakikita ba siya. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, ito talaga ang Spacetime River. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang katanungan ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Kaninong Spacetime River ito? Ngunit sa susunod na sandali, mayroon siyang sagot. Dahil ang lugar na ito ay naiwan ni Mo, ang Spacetime River ay walang alinlangan na kay Mo. Talagang nagawa ni Mo na paikliin ang Spacetime River. Hindi ba't nangangahulugan ito na mayroon siyang ilang mga nagawa sa 3,000 Great daw? Bukod dito, mula sa sukat at laki ng Spacetime River na ito, ang mga natamo ni Mo sa 3,000 Great daw ay walang alinlangan na mas mataas kaysa sa kanya. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng walang katapusang paghanga. Gaya ng inaasahan ng pinakamalakas na martial ancestor. Kung ikukumpara sa paghanga ni Nakang at Wukong para kay Mo, hindi nakakaramdam ng labis na paghanga si Yang Kai, ngunit sa pagharap sa napakahabang Spacetime River, alam ni Yang Kai kung gaano kalakas ang mga sinaunang pantas. Noong una, akala niya ay kakaiba ang kanyang Spacetime River, ngunit ngayon ay tila sinusubukan lang niyang mamulot ng ilang mga scrap. Hindi nagtagal, natarante si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang paikliin ang Spacetime River ay higit sa lahat dahil naging inspirasyon siya ng Endless River sa Universe Furnace, na nagpapabagal sa kapangyarihan ng kanyang 3,000 Great Daos. Kung magagawa ito ni Mo, ibig sabihin ba ay nakapasok na rin siya sa Universe Furnace at nakita ang Endless River? Hindi alintana kung ito ay totoo o hindi, ang ganitong uri ng kaugnayan sa mga sinaunang pantas na lumakad sa parehong landas ng martial arts sa loob ng 1,000,000 taon ay nagpasaya pa rin kay Yang Kai. Kailanman natututo tungkol sa mga misteryo ng Creation Realm mula kay Kang, pinag-iisipan niya ang kanyang hinaharap. Ang Heaven Opening Realm ay nahahati sa 9 na grado, ngunit paano kung makaasenso siya sa 9th grade? Ang Black Ink ay ipinanganak mula sa langit at lupa at napakalakas. Para patayin ang Black Ink at ganap na malutas ang nakatagong panganib na ito, hindi sapat ang paglilinang ng 9th grade. Ngunit saan ang daan palabas? Paano malalampasan ng isang tao ang hadlang sa 9th grade? Walang makapagpaliwanag. Masasabing ang daan ng martial arts ay umabot na sa dulo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga yapot ng kanilang mga ninuno. Kung gusto niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, kailangan niyang pagtagumpayan ang lahat ng mga hadlang at magbukas ng bagong landas sa dulo ng landas ng kanyang hinalinhan. Hindi gaanong alam ni Yang Kai ang tungkol dito hanggang sa i-condensed niya ang sarili niyang Spacetime River sa Universe Furnace. Naramdaman niya na ang mahiwagang ilog na ito na naglalaman ng kapangyarihan ng 3,000 Great Daos ang susi sa bagong landas na ito. Gayunpaman, sa kasalukuyang human race, walang sino man ang maaaring makipag-usap sa kanya. Sa sandaling ito, sa mahiwagang hindi kilalang lupaing ito, nakakita siya ng isa pang Spacetime River. Ito ang Spacetime River na iniwan ni Mo. Bilang pinakamalakas sa 10 martial ancestors, kahit na pagkatapos ng daan-daang libong taon ng kamatayan, ang trump card na naiwan niya ay maaari pa ring maging sanhi ng Black Ink na mahimbing sa pagtulog. 1,000,000 taon na ang nakalilipas, malamang na ginalugad ni Mo ang mga misteryo sa itaas ng 9th grade. Kung 10% lang ang tiwala ni Yang Kai na ang Spacetime River ang susi sa pagpasok sa 9th grade, mayroon na siyang 30%. Dahil hindi sinasadyang tinahak niya ang parehong landas ni Mo. Gayunpaman, bago lumabas ang mga resulta, hindi niya alam kung ang landas na ito ay haantong sa mas mataas na rurok sa Martial daw, o kung ito ay haantong sa isang dead end. Maraming mga pag-iisip ang pumasok sa isip ni Yang Kai nang bigla niyang napagtanto na ang Spacetime River na ito ay hindi lamang isang pagkakaiba sa pangangatawan, ito ay mas kakaiba. Habang umaalon ang mga alon, hindi mabilang na kakaibang mga imahe ang dumaan. Ang bilis ng pagpasa ng mga larawang ito ay napakabilis na kahit si Yang Kai ay nahirapang makita ang mga ito ng malinaw. Habang iniunat niya ang kanyang divine sense upang makita kung ano ang nangyayari, isang napakalaking alon ang biglang lumundag mula sa Spacetime River at tumangay patungo sa Yang Kai na parang tsunami. Si Yang Kai ay likas na gustong umiwas, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nakatayo pa rin siya sa pwesto. Bumagsak ang alon at nilunod ang figure ni Yang Kai, at pagkatapos na huminahon ang lahat, nawala si Yang Kai. Umikot ang mundo sa kanya, at maya-maya, pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa langit. Mabilis na hinimok ni Yang Kai ang kanyang lakas upang patatagin ang kanyang sarili.
Sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Dahil ang kanyang sariling lakas ay biglang naging hindi kapanipaniwalang mahina, kahit na ang miniature universe ay naruroon pa rin, nawalan siya ng pakikipag-ugnayan dito at hindi niya nagamit ang kanyang world force. Tanging ang kanyang mga meridian at laman ay naglalaman pa rin ng ilang spiritual energy. Natarante siyang kay saglit at kaya lang niyang pabagalin ang bilis ng pagbagsak niya, hindi niya magawang patatagin ang sarili. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang malagang gubat sa ibaba niya, mabilis na lumalawak sa kanyang paningin. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng kalungkutan. Siya ba ang magiging unang 9th grade na bumagsak sa kanyang kamatayan? Masyado siyang naging pabaya. Naisip niya na iniwan ni Mo ang Space-Time River bilang isang huling paraan dahil nagtatago ito ng isang uri ng misteryosong pamamaraan, kaya hindi niya sinubukang umiwas o lumaban nang bumagsak ang alon. Gusto niya sana itong tuklasin, ngunit hindi niya akalain na pagkatapos lumunin ng alon ay may lilito na kakaibang lugar. Sa isang kisap mata, napadpad siya sa isang gubat. Ang mga sanga ng mga punong natamba niya ay bahagyang nagpabagal sa kanyang pagbagsak, ngunit hindi siya tuluyang napigilan ng mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang malakas na putok, bumagsak siyang kay sa lupa, ang kanyang ulo ay bumagsak sa matibay na lupa. Ang kaguluhan ay nakagambala sa mga ibon sa kagubatan, na nag-iwan lamang ng isang patay na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naituwid ni Yang Kai ang kanyang posture, umiling, at naupo sa lupa. Hindi naman seryoso, medyo nahihilo lang siguro dahil nakapasok siya sa hindi kilalang espasyong ito at hindi dahil sa nahulog siya. Ngayon lang niya napagtanto na mayroon siyang katawan ng isang divine dragon. Bagamat hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng dragon vein sa ngayon, medyo makapal ang kanyang balat, kaya kahit gaano pa siya kataas ay nahulog, imposibleng mamatay siya. Gayunpaman, dahil sa biglaang pagbabago ngayon, ang kanyang lakas ay lubhang napigilan at hindi siya nakapag-react. Anong uri ng mapahamak na lugar ito? Sumimangot si Yang Kai at tumingin sa paligid, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Ang tanging bagay na maaari niyang kumpirmahin ngayon ay na siya ay nasa Space-Time River ni Mo, ngunit ang katotohanan na naglalaman ito ng ganoong mundo ay ikinagulat ni Yang Kai. Ang kanyang Space-Time River ay walang ganoong misteryo. Sa hitsura nito, ang mga larawang nakita niya sa labas ng Space-Time River ni Mo ay hindi mga larawan, ngunit ang refleksyon ng mundo. Ang walang katapusang ilog, Universe World. Biglang natauhan si Yang Kai at hiniling na mapunta siya sa pag-iisa at magnilay. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para pag-isipan ang mga ganoong bagay. Ang lugar kung saan siya lumitaw ay tila hindi mapakali. Kahit na ang kanyang paglilinang ay kasalukuyang pinaghihigpitan at ang kanyang divine sense ay pinigilan sa kanyang consciousness sea, nag-iiwan lamang sa kanya ng kaunting lakas, pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipagsapalaran, masigasig pa rin niyang naramdaman na hindi lang siya ang nasa gubat na ito. Isang hindi maipaliwanag na hangarin sa pagpatay ang umuusbong, at sa dilim, maraming pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Bahagyang ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga mata, tahimik na sinusuri ang kanyang lakas. Isang araw, ang langit ay mabibiyak at ang isang tao ay bababa mula sa langit, na nag-aapoy sa kaluwalhatian ng liwanag, pinupunit ang selyo ng kadiliman, tinatalo ang huling kaaway. Sa isang lugar sa gubat, isang lalaki ang nakatitig sa direksyon ni Yang Kai at bumulong-bulong sa ilalim ng kanyang hininga, ang kanyang mukha ay unti-unting napupuno ng hindi maipaliwanag na init. May dalawa pang tao na nakatayo sa tabi niya, nakikinig sa kanyang mga salita at nakatingin kay Yang Kai na nababalot ng dumi, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Isama mo siya, sasakupan ko ang paglilinang mo. Mabilis na nagdesisyon ang nagsalita. Matapos ibigay ang kanyang mga utos, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mahabang espada at sumugod. Ang natitirang dalawa ay sumunod na malapit sa likuran. Nang lumipat silang tatlo, biglang lumundag ang nakatagong hangarin na pumatay sa gubat, at sa isang tagong sulok ng gubat, nagsimulang magtipon ang mga tao. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa lalaking sumusugod sa kanya gamit ang kanyang espada, bahagyang nakataas ang kanyang kilay. Pagkatapos ng maikling pagsusuring ito, natukoy na ni Yang Kai ang antas ng kanyang kasalukuyang paglilinang. Ang orihinal na 9th grade Heaven Opening Realm, ngunit magagamit lang niya ang kanyang True Element Cultivation. Nakakatawang panunupil. Ang Tao of Cultivation ay mula sa Tempered Body, at sa itaas nito ay ang Initial Element, Chi Transformation, Separation and Reunion, True Element, at Immortal Ascension. Noong siya ay nasa Central Capital World pa, ang kanyang cultivation ay higit pa sa True Element stage, ngunit ngayon siya ay talagang pinigilan ng mundong ito.
Hindi nakakagulat na hindi niya magamit ang kanyang Divine Sense, hindi pa niya naabot ang Immortal Ascension stage. Tanging kapag ang isang cultivator ay umabot sa yugto ng Immortal Ascension, makakagawa sila ng Divine Sense. Ang sumugod sa kanya ay isang binata na mukhang 30 anyos pa lang. Puno ng determinasyon ang kanyang mukha at may mahabang galos sa kanyang pisngi, na nagmistulang katatapos lang niyang makapasok sa pintuan ng impyerno. Ang kanyang cultivation level ay nasa True Element stage lamang, ngunit ang kanyang layunin sa pagpatay ay napakalakas. Gamit ang kanyang profound movement technique, nagmamadali siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at nakarating sa harap ni Yang Kai sa ilang hakbang. Tumingin si Yang Kai sa kanya ngunit hindi gumagalaw. Dahil pakiramdam niya ay hindi nakadirekta sa kanya ang layuning pumatay ng binatang ito. Nang sumugod siya sa kanya, bagamat mabangis ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Ni hindi nga sila magkakilala, bakit naman mag-aalala sa kanya ang lalaking ito? Sa likod ng binatang ito ay may dalawa pang binata na tila nasa iisang grupo. Sa isang kisap mata, itinutok ng binata na may peklat ang kanyang espada patungo sa direksyon ni Yang Kai. Sa isang malakas na kalampag, isang matalim na palaso mula sa kadiliman ang napalihis. Kaagad pagkatapos, ang lalaking may peklat ay dumaan kay Yang Kai at tumayo sa likuran niya. Ang kanyang mahabang espada ay sumasayaw at naging isang kurtina ng espada. Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw habang hindi mabilang na mga arrow ang nakaharang, lahat ng ito ay nakatutok kay Yang Kai. Natarante si Yang Kai. Bigla siyang sumulpot sa mapahamak na lugar na ito at naabutan pa siya ng bagyo. Ang isang panig ay pinoprotektahan siya habang ang isa naman ay gustong patayin siya. Sino ang nasaktan niya? At muli, ano ang sitwasyon sa Space-Time River nimo? Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng kalituhan. Bilisan mo at umalis ka, hindi ko sila mapipigilan ng matagal. Ang sigaw ng lalaking may galos ay sumabad sa pag-iisip ni Yang Kai. Sa sandaling ito, ang 2 taong sumugod na kasama niya ay binuhat si Yang Kai na nakaupo sa lupa, habang ang nasa kaliwa ay nagmamadaling nagsabi. Holy Child, mangyaring sundan kami. Marshall Peak, Kabanata 5930. Propecia. Sa pagsasabi nito, hindi alintana kung payag o hindi si Yang Kai, binuhat niya ito at tumakbo. Holy Child. Lalong naguluhan si Yang Kai. Kahit na ang paglilinang ng 2 taong ito ay hindi kasing taas ng taong may peklat, ang kanilang mga diskarte sa paggalaw ay medyo pambihira. Pinaulanan sila ng mga palaso sa likuran nila, at walang putol na nagtutulungan silang dalawa. Habang hinaharangan nila ang mga pag-atake, mabilis nilang pinaalis si Yang Kai. Maya-maya, isang dagandong ang dumating mula sa likuran. Zuo Huyo, nililigawan mo si kamatayan. Di ba nandito kayong lahat para dito, Zuo? Dahil iyon ang kaso, laban tayo hanggang kamatayan dito. Haharanggan ko siya, bilisan mo habulin mo. Walang makakaalis sa lugar na ito. Ang may peklat na mukha na si Zuo Huyo ay umungal. Kaagad pagkatapos, sumiklab ang isang matinding komprontasyon. Kumunat ang noo ni Yang Kai habang naguguluhan siya sa sitwasyong ito. Nais niyang magtanong tungkol sa ilang impormasyon, ngunit malinaw na hindi ito ang magandang panahon. Ang titulong Holy Child ay labis din niyang ikinabahala. Dumating lang siya sa mahiwagang hindi kilalang lupaing ito para imbestigahan kung ano ang naiwan nimo, ngunit hindi niya inaasahan na makikita ang Space-Time River nimo. Matapos madala sa ilog, napunta siya sa mundong ito kung saan ang kanyang lakas ay lubhang pinigilan. Sa anumang kaso, siya ay isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator, kaya ang mga batas ng anumang hindi pamilyar na universe world ay hindi sapat upang sumpuin siya. Ngunit sa mundong ito, siya ay nasa antas lamang ng True Element stage. Nangangahulugan din ito na mayroong isang mas malakas na kapangyarihan na nagpapabagal sa mga batas ng lugar na ito, isang kapangyarihan na nalampasan ang kanyang sariling 9th grade, kaya siya ay napigilan din dito. Dapat ito ang paraan nimo. Kasing bilis ng kidlat, sinundan ni Yang Kai ang 2 binata, sinamantala ang pagkakataong ito para siyasatin ang mga bagay na nasa kanyang mga kamay. Ibinigay ito ni Wukong sa kanya bago pumasok sa mahiwagang hindi kilalang lupain. Wala siyang oras na tingnan ito ngayon, ngunit ngayon ay natuklasan niya na ito ay isang jade pendant na inukit sa hugis ng tao. Malabo pa ring makita ang figure ni Wukong, at malabo pa ring maramdaman ang aura ni Wukong. Ang bagay na ito, halos alam ni Yang Kai kung para saan ito ginamit. Ibaba mo muna ako, kaya kung maglakad mag-isa. Biglang sabi ni Yang Kai. Bagaman hindi niya alam kung nasaan siya o kung ano ang kanyang nakatagpo, ang paghabol ng iba ay hindi isang magandang karanasan. Ang 2 kabataang ito ay dapat nakakampi niya.
Sa mga sandaling ito, kaliwat kanan ang inaalalayan nila kaya medyo naapektuhan ang kanilang bilis. Kung gusto niyang tumakas mula sa kanilang pagtugis, ang pagpapatakbo ng mas mabilis ay natural na isang magandang bagay. Habang nagsasalita siya, bahagyang nanginginig si Yang Kai at kumawala sa kanilang pagkakahawak. Halatang nabigla ang dalawang binata, na parang hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong lakas si Yang Kai. Habang nagulat sila, tuwang-tuwa din sila. Humingi ng paumanhin ang binata sa kaliwa. Itong bagay na ito ay minadali, kaming dalawa ay hindi kumilos ng tama. Holy Child, patawarin mo kami. Casual na ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ayos lang, sinabi ng binata sa kanan. Hindi ko akalain na ganoon kalakas ang Holy Child. Ngayon ay makakatakas na tayo sa kanila. Habang nagsasalita silang tatlo, hindi sila nanatiling walang ginagawa at nagpatuloy sa paglipad pasulong. Yung Zuo. Wuyo, hindi mo ba siya kailangang alalahanin? Naalala ni Yang Kai ang may peklat na mukha na binata na nanatili sa likod upang takpan ang kanilang pag-urong. Ang lakas ni Big Brother Zuo, at mayroon din siyang Divine Sword na personal na ipinagkaloob ng Saintes. Ang mga bastos na iyon ay walang kahit anong Immortal Ascension Stage Masters, kaya wala silang magagawa sa kanya. Isang Saintes ang nagpakita. Anong uri ng relasyon mayroon ito sa Holy Child? Gayunpaman, sa ilang salita lamang, makumpirma niya na ang antas ng martial daw ng mundong ito ay walang pinagkaiba sa alam niya. Bukod dito, ang mundong ito ay may mga cultivator ng Immortal Ascension Stage. Sa kanilang pagtakas, ang dalawang binata ay nag-aalala na si Yang Kai ay hindi makakasabay sa kanilang bilis, kaya hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas noong una, ngunit sa paglipas ng panahon at silang dalawa ay nagsisiyasat sa isa't isa, nalaman nila na kahit gaano kahanga-hanga ang kanilang mga diskarte sa paggalaw, itong Holy Child na bumaba mula sa langit ay nagawang sundan sila ng parang anino na walang kaunting pagbabago sa ekspresyon. Agad namang kumawala ang lahat at mabilis na tumakas. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay nakarating silang dalawa sa isang pader ng bundok. Ang isa sa kanila ay naglabas ng isang jade pendant at isinandal ito sa dingding, dahilan upang dahan-daang bumukas ang isang pinto. Tila ito ang kanilang pinagtatagwan. Pumasok silang tatlo at muling isinara ang pinto. May bukas na espasyo sa loob ng bundok. Hindi ito malaki o maliit, at halatang may nakatira na dito noon. Matapos maayos ang lahat, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang dalawang binata na namumuno kay Yang Kai. Pagdating dito, walang dapat ikabahala. Pinagmamasdan ni Yang Kai ang kanyang paligid habang nasa likod ang kanyang mga kamay nang makita niya ang dalawang binata na biglang lumuhad sa isang tuhod at bumati. Pagbati, Holy Child. Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai bago lumapit para tulungan silang dalawa na tumayo at sinabing, hindi ko pa rin maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon, at hindi ko alam kung anong uri ng Holy Child ang sinasabi mo. Nakilala mo ba ang maling tao? Sinabi ng payat na binata. Hindi kami nagkakamali, ikaw nga ang Holy Child ng Spirit Religion. Siyempre, ang bagay na ito ay pagpapasya ng Saintes pagkatapos nating makilala siya. Nalilitong tanong ni Yang Kai. Ngunit hindi pa kami nagkikita. Unang pagkikita pa lang natin ngayon, bakit sigurado ka na? Nagkatinginan ang dalawang binata bago nagpaliwanag ang payat. Ang kanyang mukha ay puno ng katapatan, na parang nagdadasal, at ang kanyang tono ay mataimtim. Isang araw, ang langit ay mabibiyak at ang isang tao ay bababa mula sa langit, na nagniningas ng kaluwalhatian ng liwanag at pinupunit ang kadiliman, tinatalo ang huling kalaban. At ang taong iyon ay ang nanguna sa Spirit Religion sa liwanag. Ang taong iyon ay ang Holy Child ng Spirit Religion. Bumagsak mula sa langit. Malamang ang tinutukoy nito ay ang sarili niya. Siya nga ay bumagsak mula sa langit at bumagsak pa sa lupa ng patiwarik, ang kanyang tindig ay medyo hindi magandang tingnan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay kasabay ng propesya nitong tinatawag na Spirit Religion. Kung tutusin, bihirang makakita ng taong nahulog mula sa langit, lalo na kapag may bitik sa langit. Sino nagsabi niyan? Tanong ni Yang Kai. Ang isa pang binata ay Time Time na nagsabi. Ito ang patnubay na salita ng Holy, na ipinasa mula noong itatag ang Spirit Religion. Oh! Nagtaas ng kilay si Yang Kai, biglang naging interesado. Maaari ko bang makita ang iyong Saintes? Siyempre. Sabi ng payat na binata. Magtatago tayo dito sandali. Pagbalik ni Big Brother Zuo, dadalhin ka namin para makita ang Saintes. Mabuti. Walang sabi-sabi, tahimik silang tatlo na nagsimulang gumaling. Ang dalawang binata ay mabilis na naglalakbay at nakakonsumo ng maraming enerhiya, ngunit si Yang Kai ay medyo masigla.
Bagamat ang kanyang cultivation ay napigilan hanggang sa true element stage, ang kanyang 9th grade foundation ay nandoon pa rin, kaya ang paglalakbay lamang ng mag-isa ay hindi siya mapapapagod. Sinamantala ang pagkakataong ito, hinawakan ni Yang Kai ang jade pendant sa kanyang kamay at gagamitin na sana ang kanyang divine sense nang bigla niyang maalala na hindi niya ito magagamit sa ngayon. Mahina lang siyang nakatawag. Wukong. Ang jade pendant na ito ay ibinigay sa kanya ni Wukong bago siya pumasok, at ito ay inukit sa kanyang imahe, na iniiwan ang kanyang aura. Halatang ginagamit ito para makipag-usap sa kanya. Naramdaman din ni Yang Kai na inilagay ni Wukong ang kanyang soul clone sa jade pendant na ito. Ang taong ito ay tila napaka-curious tungkol sa mahiwagang hindi kilalang lupain na ito, ngunit dahil siya ang namamahala sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, wala siyang oras na hatiin ang kanyang atensyon, kaya nagpadala siya ng isang tipak ng espiritu kasama niya upang obserbahan ang sitwasyon. Bahagyang nanginig ang jade pendant bilang tugon. Hindi nakaimik si Yang Kai. Tila napigilan din ang soul clone ni Wukong. Noong una, gusto niyang makipag-usap sa kanya at tingnan kung makakahanap siya ng anumang kapakipakinabang na mga pahiwatig, ngunit ngayon ay maaari na siyang sumuko. Bukod dito, sa bahagyang paggalaw na ito, ang ilaw sa palawit ng jade ay tila medyo lumabo. Kailangan pa niyang pakainin itong soul clone, kung hindi ay mabilis itong mawawala. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at wala siyang mahawakan. Ang miniature universe ay selyado, kaya wala siyang mailabas. Sa ngayon, bukod sa damit niya, wala siyang laman. Ito ay isang awkward na sitwasyon. May lubid ba? Tumangala si Yang Kai at nagtanong. Oo, sagot ng isa sa kanila at mabilis na kumuha ng maingat na hinabang lubid at ibinigay ito kay Yang Kai. Itinali ni Yang Kai ang jade pendant ni Wukong sa kanyang dibdib para magamit niya ang sarili niyang spiritual energy para mapangalagaan ito, na nagpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan kay Wukong anumang oras. Matapos gawin ito, nagsimula siyang maging pamilyar sa kanyang lakas. True element stage. Anong uri ng mahinang kaharian ito? Si Yang Kai ay medyo hindi sanay na biglang hamina ang kanyang lakas sa ganitong lawak. Gayunpaman, naranasan na niya ang kaharian na ito noon, kaya kailangan lang niyang maging pamilyar dito. Pagkatapos ng isa pang oras o higit pa, isang biglaang pagbabago ang naganap. Nagulat silang tatlo, at nang tumingin si Yang Kai, nakita niya ang isa sa kanila na may hawak na jade pendant at masayang nagsasabing. Si Big Brother Zuo, bumalik na siya. Pagkasabi nito, itinulak niya ang kanyang lakas sa jade pendant, dahilan para bumukas ang pinto. Sa sumunod na sandali, si Zuo Huyo, na puno ng dugo at dumi, ay pumasok. Halata na nakaranas siya ng isang mapait na labanan, na may maraming madugong sugat sa kanyang katawan at medyo mahina ang kanyang aura, ngunit ang kanyang layunin sa pagpatay ay napakakapal. Ang pagpasok sa lugar na ito ay parang isang mabangis na hayop na pumasok sa isang kuweba, dahilan upang manginig ang buong lihim na silid. Big Brother Zuo. Tawag ng dalawang binata habang sumusugod sila. Nilaibat ng mga mata ni Zuo Huyo ang mga tao bago tumingin kay Yang Kai at nakahinga ng maluwag. Kumakawi sa kanyang dalawang kasama, lumapit siya kay Yang Kai at lumuhad sa isang tuhod. Binabati ni Zuo Huyo ang Holy Child. Ito na naman. Si Yang Kai ay isang 9th grade Heaven Opening Realm at may katawan ng Divine Dragon, kaya hindi malaking bagay para sa kanya na makatanggap ng bow mula sa kanya, ngunit ang pangunahing punto ay medyo kakaiba ang status ng Holy Child na ito. Pumunta lang siya dito para imbestigahan kung ano ang nakatago sa likod ng trump card ni Mo, kaya paano niya gustong masangkot sa mga hinaing ng kakaibang mundong ito. Inaabot siya, tinulungan siya ni Yang Kai at sinabing, tungkol sa usapin ng Holy Child, maghintay hanggang makita ko ang iyong saintess bago ito banggitin. Sa sandaling marinig ito ni Zuo Huyo, alam niyang naunawaan na ng lalaking ito sa kanyang harapan ang patnubay na salita ng saintess, kaya agad niyang sinabi. Ang saintess ay hindi kailanman nagkamali. Nang lumitaw ang Holy Child, ang mga palatandaan mula sa patnubay ng saintess ay talagang lumitaw, kaya tiyak na ikaw ang Holy Child ng Spirit Religion. Hindi sinubukan ni Yang Kai na makipagtalo sa kanya at tumango lang. Hindi magaan ang mga sugat mo, kaya mas mahalaga ang pagpapagaling sa mga sugat mo. Saglit na huminto, nagpatuloy siya. Sa pagkakataong ito, salamat sa iyo. Kahit nawala si Zuo Huyo at ang iba pa, si Yang Kai ay hindi sasaktan ng isang grupo ng maliliit na brats na hindi pa nakakarating sa Immortal Ascension Stage, ngunit dahil nandito sila para protektahan siya, kailangan niyang magpakita. Ilang pasasalamat. Mapait na ngumiti si Zuo Huyo at umiling. Ang bagay na ito ay orihinal na nakadirekta sa akin, ngunit ngayon ang Holy Child ay nasasangkot dito, ang Zuo na ito ay nahihiya.
Marshall Peak, Kabanata 5931. Hinahabol ang mga sundalo. Ang pagkubkob sa gubat ay nakatutok kay Zuo Huyo, siyang kailang ang nasangkot dito. Walang inaasahan na sa ganoong kritikal na yugto, ang Holy Child ng Spirit Religion, na ginagabayan ng kapalaran, ay biglang bababa mula sa langit, na nagiging sanhi ng pag-agos ng mga undercurrent kaagad. Saglit itong pinag-isipan ni Yang Kai bago natauhan. Talagang sinabi ni Zuo Huyo sa grupo ng mga umaatake. Hindi ba kayo nagpunta para dito, Zuo? Kahit ano paman, dapat akong magpasalamat sa iyo. Sabi ni Yang Kai. Sinabi ni Zuo Huyo. Masyadong seryoso ang Holy Child, hindi tayo maaaring magtagal dito, kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Bagamat marami na siyang napatay na tao, mahirap pa rin para sa kanya na patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway ng mag-isa. Ang balita ng pagpapakita ng Holy Child ay malamang na kumalat na, at bagamat sineseryoso ng kabilang partido si Zuo Huyo, hindi ito umabot sa puntong kailangan nilang alisin siya. Gayunpaman, kung kumalat ang balita tungkol sa Holy Child, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng kabilang partido, at supilan nila ito sa lahat ng paraan. Ngunit ang mga sugat ni Big Brother Zuo. Ang payat na binata ay tumingin kay Zuo Huyo na nag-aalala. Ikinaway ni Zuo Huyo ang kanyang kamay at sinabing, hindi naman malaking bagay, ang pag-escort sa Holy Child. Bago pa siya matapos magsalita, bigla siyang nagluwa ng isang subo ng dugo, ang kanyang aura ay naging lubhang mahina at ang kanyang kutis ay naging lubhang mapatla. Big Brother Zuo. Ang dalawang binata na nag-aalalang tumawag habang sila ay humakbang pasulong upang alalayan si Zuo Huyo, na malapit nang bumagsak. Tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabing, mukhang kailangan nating magtago dito sandali. Si Zuo Huyo ay nagsuot ng mapait na ekspresyon. Mangyaring maghintay ng kalahating araw para sa akin, Holy Child. Hindi nagkomento si Yang Kai. Si Zuo Huyo ay lubhang nangangailangan ng pagpapagaling. Ang malaking labanan na ngayon lang ay naubos ang kanyang lakas, ngunit dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng Holy Child at sa kinabukasan ng Spirit Religion, pilit niyang pinigilan ang kanyang mga pinsala. Ngayong sumabog na ang kanyang internal injuries, nahirapan siyang kumilos. Pagkaraan ng ilang sandali, tumira si Zuo Huyo, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang magnilay para makabawi. Ang dalawang kabataang lalaki na nagdala kay Yang Kai dito ay nagbabantay, habang si Yang Kai mismo ay tila walang magawa. Napakaliit pa ng impormasyong mayroon siya ngayon. Ang tanging bagay na makumpirma niya ay ang mundong ito ay nasa Space-Time River panimo. Nang bumagsak ang mga alon ng Space-Time River, hindi man lang sinubukang umiwas ni Yang Kai bago siya madala sa lugar na ito. Bilang resulta, naging tugma siya sa propesya ng isang hindi kilalang saintess ng mundong ito. Sa kasalukuyang sitwasyon na ito, kung may gusto siyang malaman, kailangan muna niyang makipagkita sa saintess na iyon. May mahinang hula si Yang Kai sa kanyang puso, ngunit bago niya makita ang saintess, hindi niya ito makumpirma. Ngunit bago iyon, mayroon pa ring mga maliliit na problema na kailangang lutasin. Natahimik ang secret room. Makalipas ang halos 2 oras, may biglang nangyari. Si Zuo Huyo, na nagmumuni-muni habang nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at sumigaw ng hindi makapaniwala. Imposible. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa kanyang bibig, isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw-ngaw. Parang may gumagamit ng makapangyarihang paraan para salakayin ang pader ng bundok kung saan matatagpuan ang sekretong silid. Big Brother Zuo. Sumigaw ang payat na binata. Nalantad na ang posisyon natin, hinahabol tayo ng mga iyon. Si Zuo Huyo ay nagsuot ng isang solemne na ekspresyon. Ang lihim na silid na ito ay isa sa mga kinatatayuan ng Spirit Religion sa labas. Nang sumugod na siya pabalik dito, tiningnan niya ang kanyang paligid para siguraduhin hindi siya sinusundan, kaya paano siya nahanap ng kalaban. Kung hindi niya natukoy na ang lugar na ito ay sapat na ligtas, hindi siya nanatili rito upang magpagaling. Pero sa totoo lang, talagang hinahanap siya ng mga lalaking ito. Mabilis na i-activate ang protection array. Sigaw ni Zuo Huyo. Ang isa pang binata ay agad na naglabas ng isang jade pendant at ibinuhos ang kanyang lakas dito upang protektahan ang sikretong silid na ito. Ang mas matinding pag-atake, mas malaki ang kaguluhan. Zuo Huyo, alam ng haring ito na nasa loob ka. Ibigay mo ang iyong Holy Child at ililigtas ng haring ito ang iyong buhay. Nagbago ang ekspresyon ni Zuo Huyo nang marinig niya ito. Yan pang. Personal na dumating ang matandang ito. Kahit na kinubkob siya sa gubat, hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit sa sandaling ito, para siyang kaharap na isang malaking kalaban. Malinaw, ang lalaking Yan Pang na ito ay hindi isang taong dapat pagtripan.
Matapos maghintay ng mahabang panahon ng walang anumang tugon, malamig na bumuntong hininga si Yan Pang. Dahil tumanggi ka sa isang toast para lang uminom ng forfeit, huwag mong sisihin ang old master na ito sa pagiging walang awa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay yumanig sa buong silid. Ang binata na may hawak ng Jade Pendant at nag-activate ng defensive power ay natigilan din habang kinakabahang sinabi. Big Brother Zuo, hindi na magtatagal ang protection array. Agad na tumayo si Zuo Huyo at huminga ng malalim bago nagsalita sa mahinang boses. Xinghai, Liu Ji, gagawa ako ng landas para sa iyo mamaya. Kunin mo ang banal na bata at umalis ka kaagad. Big Brother Zuo, hindi tayo makakatakas. Galit na sabi ng payat na binata na si Xinghai. Labanan natin sila. Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni Zuo Huyo. Paanong hindi niya malalaman na hindi sila makakatakas? Kaya lang pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiyaga, ngayon na sa wakas ay nakita na niya ang liwanag, paano siya nakahandang sumuko. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya. Makinig kayong dalawa. Ano man ang mangyari, dapat mong protektahan ang kaligtasan ng Holy Child at ibalik siya. Hanggang sa huling sandali, huwag sumuko. Boom boom boom. Sa tunog ng pagbagsak ng graba, tila hindi na magtatagal ang sikretong silid na ito. Tinawid ni Zuo Huyo ang kanyang espada sa harap ng kanyang dibdib na may determinadong tingin. Hinihimok pa rin ni Liu Ji ang kapangyarihan ng Jade Pendant. Nagsuot din ng mataimtim na ekspresyon si Xinghai habang iniipon niya ang kanyang lakas at sumuntok, tinamaan ang likod ni Liu Ji habang sabay na itinutok ang nakatagong punyal sa kabilang kamay niya patungo sa baywang ni Yang Kai. Ano? Ano? Halos magkasabay na umalangaw-ngaw ang dalawang sigaw ng pagkagulat. Ang sitwasyon sa lihim na silid ay naging medyo nakalilito. Si Liu Ji ay tinamaan ng suntok at tumalsik ang isang subo ng dugo habang siya ay nahulog sa tagiliran. Natural, alam ni Zuo Huyo ang malaking kilusang ito. Nang ibalik niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na may lilito na traidor sa kanyang panig. Bukod dito, sa ganoong kritikal na sandali, lumipat siya ng panig. Naunawaan din niya sa wakas kung bakit nalantad ang kinalalagyan ng foothold na ito. Itinago ng kaaway si Xinghai, ang taksil na ito, sa spirit religion sa loob ng maraming taon at hindi siya ginamit. Ngayong tungkol sa Holy Child ang bagay na ito, oras na para gamitin siya. Mas nagulat pa kay Zuo Huyo si Xinghai, na umatake kay Yang Kai. Tamang-tama ang timing ng kanyang pag-atake, bago mag-collapse ang spirit array dito. Ang konsentrasyon ng lahat ay napakataas. Si Liu Ji ay nasugatan sa kanyang suntok, kaya ang Holy Child na nakatayo hindi kalayuan sa kanya ay dapat na sinaksak hanggang sa mamatay. Gayunpaman, sa totoo lang, bago pa maabot ng kanyang punyal si Yang Kai, nasalo na ito ng dalawang daliri. Sa buong prosesong ito, ang Holy Child na ito ay hindi man lang lumingon, ngunit parang may mga mata sa likod. Boom! Nang walang sino mang kumokontrol sa spirit array, ito ay nabasag at ang nakatagong silid sa loob ng bundok ay ganap na nalantad. Sa labas, maraming figure, isa sa kanila ay isang maputi ang buhok na may mapupulang kutis na nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, ang isang marahas na hangin ay tinangay ang alikabok, na nagpapaliwanag sa nakalilitong sitwasyon. Sa pagwawalis ng kanyang mga mata sa tanawin, malamig na ngumuso ang maputing buhok. Umungol si Zuo Huyo. Xinghai. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nanginginig habang siya ay tumalikod at tumutusok patungo kay Xinghai, ang kanyang mga mata ay puno ng mga daluyan ng dugo at galit, ang kanyang mukha ay nabaluktot at napangiwi, halatang labis na nadismaya sa kanyang dating kasama. Ang ingay kaya. Ang maputing buhok na matandang tinatawag na Yan Pang ay iwinagayway ang kanyang manggas at pinalipad si Zuo Huyo, na bumagsak sa mga guho. Noong una, hindi pa siya tuluyang nakaka-recover sa kanyang mga sugat, ngunit ngayong lumala na ang kanyang mga sugat ay muntik na siyang mawalan ng malay, ngunit kung gusto niyang gumalaw muli ay imposible. Bumagsak siya sa lupa, hindi man lang may angat ang isang daliri. Nakatingin kay Yang Kai na nawalan ng pag-asa, naisip niyang makikita niya ang kahabag-habag na kalagayan ng Holy Child, ngunit ang nakita niya ay nagpasindek sa kanya. Hawak ni Xinghai ang isang punyal malapit sa baywang ng Holy Child. Sa hitsura nito, maglulunsad na sana siya ng palihim na pag-atake, ngunit sa halip ay iniunat ng Holy Child ang dalawang daliri at sinalo ang punyal. Sa sandaling ito, si Xinghai ay desperado na nagsisikap na bunutin ang kanyang punyal, ngunit ang dalawang daliri ay kasing tatag ng bato, kaya nahihirapan siyang gamitin ang mga ito. Ano ang nangyayari? Hindi naintindihan ni Zuo Huyo.
Sa hitsura nito, ang Holy Child ay tila nag-iingat laban sa palihim na pag-atake na ito. Habang nalilito siya, narinig niyang sinabi ng Holy Child. May problema ka talaga. Pagkasabi nito, lumingon siya kay Xinghai na nakatayo sa likuran niya. Marahil ay dahil nakaramdam siya ng kasalanan, o marahil ay dahil sa takot sa lakas ni Yang Kai, mabangis na tanong ni Xinghai. Paano mo nalaman? Sa daan para makatakas, palihim kang nag-iwan ng ilang bagay sa daan. Akala ko ginagabayan mo si Zuo Huyo, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, paanong hindi alam ni Zuo Huyo ang iyong nalalaman? Dahil hindi mo ginagabayan si Zuo Huyo, sino pa ang maaari mong gabayan? Paano mo napapansin ang ginawa ko habang papunta dito? Hindi pa rin makapaniwala si Xinghai. Malinaw na naging maingat siya, kahit si Liu Ji ay hindi napansin. Humalaklak si Yang Kai ngunit hindi sinagot ang tanong na ito, sa halip ay hiniyuko niya ang kanyang ulo para tingnan ang kamay ni Xinghai. Sa mga tuntunin ng lakas, marahil ay kulang ka pa. Noon pa man ay gustong bawiin ni Xinghai ang punyal na hawak niya, ngunit hindi niya ito nagawa kailanman. Pagkarinig nito ay agad niyang binitawan ang punyal at tumalon pabalik. Gayunpaman, pagkatapos niyang patatagin ang kanyang sarili, lumitaw ang takot sa kanyang mukha, dahil gumamit ang banal na bata ng ilang uri ng misteryosong pamamaraan ng paggalaw upang damay-kit sa kanya na parang uod. Magsasalita pa sana siya, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso habang ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay mabilis na naubos. Napalingon na si Yang Kai para tingnan si Zuo Huyo na nakahandusay sa lupa, hindi makagalaw. Okay lang bang patayin ang taksil na ito? Ang serye ng mga hindi inaasahang pangyayari ay naging dahilan ng pagkatulala ni Zuo Huyo sa mahabang panahon. Nang marinig niya ang mga salitang ito, tumawa siya ng malakas. Ang pagkamatay ng isang hayop ay hindi isang awa. Habang tumatawa siya ay lumala ang kanyang mga sugat at muli siyang umubo. Bahagyang tumanggo si Yang Kai at marahang tinapik ang noo ni Xinghai. Napatras si Xinghai at bumagsak sa lupa, nakatitig sa kanyang dibdib. Sa ilang mga punto, isang punyal ang naipasok doon, na ginamit niya upang tambangan ang Holy Child. Imposible. Nanliit ang mga mag-aaral ni Xinghai habang bumubulong sa sarili. Paano ako namatay? Dito. Nakatagilid ang kanyang ulo habang hinihinga ang kanyang huling hininga. Lumingon si Yang Kai kay Yan Pang. Nakatingin sa kanya ang kabilang partido na may pagtataka. Nagtanong si Yang Kai. Matanda, hindi ka ba galit? Nagtaka si Yan Pang. Bakit ako magagalit? Pinatay ko ang isa sa iyong mga nasasakupan. Itinuro ni Yang Kai si Xinghai na namatay sa tabi niya. Tumawa ng malakas si Yan Pang. Ang bilang ng mga nasasakupan ko ay 10,000 kung magagalit ako sa tuwing mamamatay ang isa sa kanila. Buhay pa ba ang Old Master na ito? Martial Pick, Kabanata 5932. Ambon. Nag-isip sandali si Yang Kai bago tumanggo. Magandang punto. Tumingin si Yan Pang kay Yang Kai na may masusing tingin. Ikaw ba ang maalamat na Holy Child? Si Yang Kai ay mabilis na lumipad sa mga guho habang casual na tumugon. Hindi ko alam kung ito nga o hindi. Hindi nagtagal, dumating siya sa harap ni Zuo Huyo at tumingin sa kanya. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Zuo Huyo nang makita niya ang hugis ng salitang tumakbo. Ngumiti si Yang Kai sa kanya at inabot ang espada sa kanyang kamay. Pahiramin mo ako. Hindi siya pinigilan ni Yan Pang at nagtanong. Ano ang gusto mong gawin? Nagbingi-bingihan si Yang Kai dito at pinagmasdan ang espada sa kanyang kamay. Sa kanilang pagtakas, sinabi ni Xinghai na ang espadang ito ay isang divine weapon na ipinagkaloob ng Saintes. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Kai, ang espadang ito ay walang espesyal, hindi man lang umabot sa antas ng secret treasure. Kung iisipin, hindi ito kakaiba. Ito ay isang mundo kung saan ang martial daw ay hindi masyadong mataas, kaya paano magkakaroon ng napakalakas na divine weapon dito? Tinatanong ka ng Old Master na ito kung ano ang iyong ginagawa. Nang makitang kumilos si Yang Kai ng napakayabang, hindi mapigilan ni Yan Pang na makaramdam ng galit. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang daliri at pinakinggan ang malutong na tunog ng espada. Itinagilid ang kanyang ulo para tingnan si Yan Pang, ngumiti siya at sinabing, maghandang lumaban. Sa sobrang dami niyo dito, syempre kailangan kong maghanap ng angkop na sandata. Pinalibutan sila ng mga kaaway mula sa lahat ng direksyon, kaya't halatang sineseryoso ni Yan Pang ang bagay na ito at nagdala ng higit sa 30 tao kasama niya. Bahagyang ipinikit ni Yan Pang ang kanyang mga mata at sinabing, maaaring hindi naman natin kailangang lumaban. Oh, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Payag ka bang paalisin kami? Sinabi ni Yan Pang.
Hindi ka maaaring umalis, maaari silang umalis. Dahil ako ang Holy Child. Tama, ang propagation ng spirit religion ay ipinasa sa loob ng maraming taon, at iniisip ng lahat na ito ay isang hindi makatutuhanang pantasya. Ikaw man ang tunay na Holy Child o hindi, dapat sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala, baka hindi kunin ni Master ang iyong buhay, at baka makinabang ka pa sa kalamidad na ito. Tumingin sa kanya si Yang Kai. Kung hindi ako nagkakamali, dapat isa kang Immortal Ascension, tama ba? Ang isang dalubhasa na tulad mo ay talagang may Master. Agad na nagpakita ng panatisismo ang mga mata ni Yan Pang. Natural, ang divine power ni Master ay hindi isang bagay na maiisip ng ordinaryong tao na tulad mo, ang Old Master na ito ay mas mababa. Nang makita ang kanyang panatikong ekspresyon, biglang naramdaman ni Yang Kai ang pagiging pamilyar. Gusto pang magsalita ni Yang Kai, ngunit nawalan na ng pasensya si Yan Pang. Nawala ang panatisismo sa kanyang mga mata at napalitan ng mahinahon at malupit na tingin. Junior, mas mabuting sumama ka sa akin ng masunurin upang maiwasan ang pisikal na sakit. Hindi iyon magagawa. Umiling si Yang Kai na parang rattle drum. Na-curious lang ako sa propagation na iyon at naghahanda akong makilala ang kanilang saintes. Malamig na ngumuso si Yan Pang. Matigas ang ulong tanga. Kumaway ang kanyang kamay, sumigaw siya. Kunin mo siya. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang espada. Sayang hindi ito sibat. Kalimutan mo na lang, pare-pareho lang. Nang matapos siyang magsalita, nanginig ang kanyang espada at isang madugong liwanag ang sumabog. Ang isang cultivator na sumugod sa gilid ni Yang Kai ay nataman ng espadang ito at pasuray-suray na paatras, nakahawak sa kanyang lalamunan. Muling tumusok ang espada at isa pang namatay. Mula sa lahat ng direksyon, ang mga cultivator ay dumagsa sa kanya. Kumislap ang figure ni Yang Kai habang sumasayaw siya na parang paro-paro sa gitna ng siksikan na pag-atake. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang lupa ay nagkalat ng mga bangkay at kalahati ng mga lalaking dinala ni Yan Pang ay napatay. Ang mga mata ng natitirang mga tao ay napuno ng sindek, wala ni isa sa kanila ang nangahas na humakbang pasulong. Si Zuo Huyo, na nahulog sa tumpok ng mga durog na bato, ay mas natulala, nakalimutang huminga sandali. Sa kabilang banda, dilat din ang mga mata ni Liu Ji, halos iniisip kung nananaginip ba siya. Labis ding nagulat si Yan Pang. Anong uri ng sword technique ito? Sa nakikita niya, itong Holy Child ng Spirit Religion ay hindi gumamit ng anumang malakas na puwersa, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay tila may sariling buhay. Sa tuwing sasaksakin niya ito, tiyak na may tatamaan. Matapos ang isang dosenang saksak, kalahati ng mga lalaking dinala niya ay namatay. Gayunpaman, ang kanyang mahabang espada ay hindi nabahiran ng dugo. Sword technique. Pinagpag ni Yang Kai ang kanyang espada at umiling. Hindi ito isang sword technique. Hindi sword technique. Ano yan? Ito ang Dao. Ang sword Dao. Bagamat pangunahing nilinang ni Yang Kai ang space, time and spear Dao, nakisali rin siya sa sword Dao. Noong hindi sapat ang lakas niya, minsan na siyang gumamit ng espada para sakupin ang mundo, ngunit pagkatapos ng Star Boundary, pagkatapos matanggap ang Asher Dragon Spear mula kay Ada, lumipat siya sa paggamit ng Spear Dao. Matapos makakuha ng mga benepisyo mula sa Celestial Phenomenon Sea at Endless River, kahit na ang kanyang kasalukuyang mga natamo sa Sword Dao ay hindi maihahambing sa tatlong Great Dao na kanyang nilinang, mas malakas pa rin siya kaysa sa mga ordinaryong cultivator. Marami sa mga buhay na nilalang sa miniature universe ang nakinabang dito at nagsimula sa landas ng Sword Dao. Ito rin ang Great Dao na may pinakamaraming cultivator sa buong Void World. Ang kanyang lakas ay talagang napigilan ng husto sa mundong ito, at mahirap para sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao, ngunit sa kanyang Great Dao Foundation, isang casual na pagwagayway lamang ng kanyang kamay ay nakapagpakita ng isang napakagandang Sword Dao. Sa mga mata ni Yan Pang, Zuo Huyo, at ng iba pa, ito ay medyo mahirap intindihin. Kaya ngayon, sino ang gustong mamatay? Lumingon-lingon si Yang Kai sa mga cultivator na naipit sa mahirap na sitwasyon. Walang nang ahas na humakbang pasulong. Isang True Element Junior lang ang naglakas loob na kumilos ng may kapangahasan sa harap ng matandang master na ito, paano kung ang iyong sword technique ay Katanji Tangi? Panoorin ang mga pamamaraan ng matandang master na ito. Galit na sigaw ni Yan Pang, at habang umaalon ang kanyang divine sense, ang kanyang soul avatar ay sumugod patungo kay Yang Kai. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zuo Huyo habang sumisigaw siya. Holy Child, mag-ingat ka. Ang sword technique ng Holy Child ay talagang napakahusay, ngunit ang lakas nito ay isang direktang sugat.
Nagkaroon ng hindi maalis na agwat sa pagitan ng True Element at ng Immortal Ascension, at iyon ay Divine Sense. Ang huli ay nagsilang na ng Divine Sense at Soul Avatar, habang ang una ay hindi. Sa makatuwid, kung ang isang Immortal Ascension Cultivator ay gustong atakihin ang isang True Element Cultivator gamit ito, ang huli ay karaniwang hindi makakalaban, maliban kung sila ay nagsuot ng ilang uri ng Soul Protection Artifact. Nasaksihan ni Yan Pang ang mga pamamaraan ni Yang Kai at alam niyang mahihirapan siyang basagin ang pamamaraan ng espada ng kanyang kalaban. Kung gusto niyang ibaba siya, kailangan niyang gamitin ang kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, ang Soul Avatar ni Yan Pang ay sumugod sa consciousness ni Yang Kai at lumitaw. Siya ay nakatayo ng may pagmamalaki sa ibabaw ng dagat, ang pang-aalipusta sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng pagkagulat. Isa itong consciousness si. Paano magkakaroon ng consciousness si ang isang True Element Cultivator? Bukod dito, ang napakaraming kapangyarihan na nakatago sa consciousness si na ito ay hindi maisip sa kanya. Sa harap ng gayong kapangyarihan, ang Soul of the Immortal Ascension Cultivator ay parang alitaptap sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ano ang nangyayari? Ang Holy Child na ito na ipinropesya ng Propecia ay talagang may malaking lihim. Isinasantabi ang kanyang hindi kapani-paniwalang sword technique, ang malawak na Divine Soul Sea na ito ay mas nakakamangha. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang isang maliit na 7 kulay na isla. Sa malawak at walang hanggan na Consciousness Sea, ang maliit na isla na ito ay lubhang kapansin-pansin. Naramdaman ni Yan Pang ang kanyang Divine Soul na nanginginig. Natural niyang naramdaman na ang 7 kulay na isla na ito ay isang uri ng hindi kapani-paniwalang kayamanan. Ang pag-iilaw pa lamang ng 7 kulay na liwanag na ito ay nakadama ng lubos na kaganhawahan sa kanyang kaluluwa. Kinailangan niyang makuha itong 7 kulay na isla. Sa pag-iisip ay agad siyang lumipad patungo sa maliit na isla. Nang walang anumang mga hadlang, madali siyang nakarating sa maliit na isla. Sa isang iglap, sobrang komportable si Yan Pang kaya hindi niya napigilan ang sarili. Isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang nagpalusog sa kanyang Soul Avatar, na nagbibigay sa kanya ng ilusyon ng pagbabalik sa sinapupunan ng kanyang ina, na nagnanais na mabuhay siya rito magpakailanman. Matagal na panahon na rin simula nang makakita ako ng isang mahinang lalaki. Biglang sabi ng isang boses. Nagulat si Yan Pang. May tao dito. Agad siyang lumingon at nakita ang figure ng isang binata. Sa tabi ng binata ay isang leopardo na natatakpan ng kidlat. Ang nagsalita kanina ay parang ang leopardo. Sinabi ng binata. Ang bawat isa ay nagal-inang ng hakbang-hakbang mula sa mahihina. Ngumuso ang leopard. Ang talino ng matandang ito ay ganoon lang. Kahit na mailagay siya sa ibang mundo, higit sa lahat ay makakaasenso siya sa ibang antas. Sige, magtrabaho na tayo. Anong sabi ni boss? Sinabi ni boss na huwag siyang patayin, humingi sa kanya ng karagdagang impormasyon. O sige umalis ka na. Natatakot ako na masyado akong mabigat sa kamay at hindi na siya makatiis. Sige. Walang magawang tumango ang binata at ngumiti kay Yan Pang. Matanda, kung ayaw mong magdusa, masunurin mong sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Mabait si Heaven, kung makikipagtulungan ka ng mabuti, baka buhayin ka ni boss. Agad naging seryoso ang ekspresyon ni Yan Pang. Sinigaw ni Zuo Huyo ang mga salitang ito na may pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit sa susunod na sandali, ang Divine Sword sa kamay ng Holy Child ay sumayaw muli, na humahampas sa mga nakapaligid na kaaway. Tumalsik ang dugo habang umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan. Walang nag-asam na pagkatapos kumilos ni Yan Pang, makakagalaw pa rin si Yang Kai. Sa lohikal na pagsasalita, ang kaluluwa ni Yang Kai ay dapat na nawasak ni Yan Pang, nawasak man o pinigilan, ngunit sa katotohanan, si Yang Kai ay ganap na hindi naapektuhan. Sa isang sandali ng kawalang ingat, mas malaki ang mga pagkalugi na dinanas ng mga taong ito. Hanggang sa ilang tao na lang ang natitira ay bigla na lang silang natauhan. Patayin siya. Patayin siya. Naalarma ang iilan sa kanila nang biglang kumalat ang mahinang ambon mula sa kanilang mga katawan. Habang kumalat ang ambon na ito, halatang tumaas ang lakas ng mga taong ito. Si Yang Kai, na pumapatay gamit ang kanyang espada, ay biglang nagtaas ng kilay sa pagkagulat. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay patuloy na umindayog na para bang tinatawag nito ang kamatayan. Pagkatapos ng ilang paghinga ng oras, isang cultivator na lang ang natitira, at lahat ng iba ay patay na. Sa oras na tinusok ni Yang Kai ang balikat ng huling cultivator gamit ang kanyang espada at nahuli siya, karamihan sa 12-dosenang tao na dinala ni Yan Pang ay namatay. Holy Child, mag-ingat ka, huwag mahawa sa ambon na iyan. Muling tumunog ang nag-aalalang boses ni Zuo Huyo. Gayunpaman,
Tila hindi siya narinig ni Yang Kai habang patuloy niyang pinipigilan ang cultivator sa kanyang harapan, na pinipilit siyang gamitin ang kapangyarihan ng ambon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumigil si Yang Kai, at kasabay nito, nawala din ang aura ng nakunan na cultivator. Nakatayo sa pwesto, ipinakita ni Yang Kai ang isang maalalahang tingin. Ang ambon na ito ay talagang ang Black Ink Strength. Bagamat ito ay napakahina at mahina, medyo naiiba sa Black Ink Strength na nakita niya noon, walang alinlangan na ito ay ang Black Ink Strength. Sa pag-iisip pabalik sa panatikong ekspresyon ni Yan Pang ngayon, biglang napagtanto ni Yang Kai kung bakit siya nakaramdam ng pamilyar. Ang mga taong ito ba ay marunong gumamit ng ganitong uri ng kapangyarihan? Lumingon si Yang Kai kay Zuo Huyo. Sumagot si Zuo Huyo. Lahat ng tao mula sa Black Ink Religion ay may Black Ink Strength. Tumanggo si Yang Kai. Matapos maranasan ang seryeng ito ng hindi maipaliwanag na mga kaganapan, sa wakas ay naalis niya ang ilang ulap.